Kabanata 7181. Isinasantabi ang kanyang nakakatakot na mga titulo bilang pinili na anak, ang mortal na emperador, at ang dakilang makasaysayang lupain, ang kanyang lakas lamang bilang una sa Greater Realms upang isama ang tatlong kayamanan ay sapat na upang duminahin ang 49 na langit. Kahit na ang kagalang-galang na Emperador Kadir ay kinailangang ibaba ang kanyang tangkad upang makipag-alyansa sa kanya, at pinahahalagahan siya ni Lord Goyo sa pinakamataas na pagpapahalaga. Gayunpaman, ang mga nilalang na Alcide na ito ay mayabang at walang galang dahil sa kanilang katayuan bilang mga alagad ni Goyo. Dahil sa personalidad ni James, hindi niya papayagan ang gayong mapangahas na ugali. Biglang, isang malakas na boses ang nagmula sa lambak sa likod. Nasaan ang ugali mo, Fausto, Pierrette? Ito ang mga bisita ng Master. Isang maliwanag na asul na swordlight ang bumaril at agad na lumitaw sa tabi ni Salvador, pagkatapos ay nag-transform sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting roba. Pagkatapos niyang magpakita, agad siyang yumuko at sinabing, Sir Salvador. Huminga ng malalim si Zaldivar at walang magawa, nandito ka, Yavrin Fenwick. Mangyaring tumulong sa paglutas ng salungatan para sa amin. Wala naman akong ganoong katayuan. Ikaw ang bahala, ang matandang disipulo ng Goyoan Temple. Agad na lumingon si Yavrin at yumuko kay James, na nagsasabing, isang karangalan na makilala ka, pinili. Napatingin si James kay Yavrin ng may interes. Nagmamadaling sinabi ni Yavrin, mangyaring huminahon, Mortal Emperor. Laging pilyo at suwail ang mga junior ko. I apologize putol ni James sa kanya, you look familiar. Ano ang pangalan ng iyong soremsia? Sandaling natigilan si Yavrin, bago siya sumagot, wala akong soremsia, at hindi pa ako umalis sa Zymergy dati. Nagkamali ba ako? Si James ay may nag-iisip na ekspresyon, pinagmamasdan siya. Naramdaman niya ang isang kakilala sa loob ng Yavrin ngunit tinanggihan. Tumayo si Yavrin at sumigaw, Fausto, Pierrette. Humingi ng paumanhin sa Mortal Emperor. Gusto mo bang mapatalsik sa sekta natin? Nanginginig si Fausto na nakahawak sa leeg. Sa kabilang panig, si Pierrette, na nahihirapan sa pagkakahawak ng hindi nakikitang puwersa, ay may masakit na ekspresyon. Sumigaw siya, tulungan mo ako, Yavrin. Halos maubusan ako ng lakas. Galit na sumagot si Yavrin, iligtas ninyo ang inyong sarili. Sinaktan mo ang pinili. Ito ay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Humingi ng tawad ngayon, kung hindi ay mapapatalsik ka. Malumanay na sabi ni James, I'm just a lowly mortal. Dahil nag-usap na kayong dalawang maharlikang nilalang na Alcide, hindi naman ako makakatanggi, di ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na napaluhod sina Salvador at Yavrin. Kung tatawagan ni James ang kanyang sarili na mababa, walang sino man ang maglalakas loob na tawagin ang kanilang sarili na marangal. Nang makitang takot na takot ang dalawa, tumigil si James sa panunukso sa kanila. Pagkatapos ng lahat, may mas mahahalagang bagay na dapat harapin. Kumalas siya sa pagkakahawak kay Fausto. Sa isang malakas na kalabog, nahulog si Fausto sa lupa, na nagdulot ng malalim na hukay. Agad niyang niluwa ang isang bibig ng dugo. Nagkalat din ang anonymous gastrapang na si Pierrette ngunit nabasag din ang purple sword lights. Habang kumalat ang shockwaves, patuloy siyang umubo ng dugo at natangay. Nang masaksihan ang nakakakilabot na eksena, si Salvador at Yavrin, na nakaluhod sa lupa, ay sobrang takot na hindi man lang sila ng ahas na huminga. Kinawean ni James ang kamay at sinabing, sige. Hinayaan ko na sila. Maaari mong harapin ang mga ito. Hihintayin ko na lang ang resulta. Pagkasabi nito, tumalikod si James at dahan-daang naglakad papunta sa lambak. Nagkatinginan sina Salvador at Yavrin at nagpapasalamat na yumuko. Pagkatapos, tumayo muna si Yavrin at galit na sumigaw, pumunta ka rito. Si Pierrette, na natangay, at si Fausto, na nahulog sa lupa, ay naging dalawang sinag ng liwanag at lumitaw sa harap ni Yavrin. Ipinatawag ni Yavrin ang kanyang kapangyarihan at idiniin ang mga ito sa kanilang mga tuhod sa lupa. Kayong dalawang tanga. Dapat mong gugulin ang iyong pagsisikap sa pagsisikap na magawa ang isang bagay sa halip na magdulot ng gulo. Biglang itinaas ni Fausto ang kanyang ulo at galit na nagtanong, paano siya,
isang mababang nilalang, ay may ganoong nakakatakot na lakas. Bang! Muling sinipa ni Yovren si Fausto sa lupa. Para kang tanga. Ang taong iyon ay umasa sa kanyang lakas upang makamit ang kanyang tagumpay. Sa palagay mo ba ay umasa siya sa mga mapagkukunan ng paglilinang tulad mo? Maging ang ating amo ay hinahangaan at iginagalang siya. Huminga ng malalim si Yovren at sinabing, wala akong ideya kung anong parusa ang sesepat. Kayong dalawa ay dapat humingi ng kapatawaran sa harap ng guro at sa pinili. Baka iligtas niya kayong dalawa bilang paggalang kay Lord Goyo. Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya si Salvador at tumalikod para maglakad papunta sa lambak. Nahulog sa lupa sina Fausto at Pierrette, na kanina pa pala mayabang. Puno ng takot at pagkabalisa ang kanilang mga mukha. Sa loob ng lambak, nakatayo si James sa harap ng isang masa ng itim at puting gas. Bagamat hindi niya sinasadyang tumigil, pinigilan siya ng apat na babae na nakasuot ng puting damit at belo. Nang makita ang kanilang mabangis, malakaaway na kilos, nakaramdam si James ng parehong saya at inis. Damn it! Inanyayahan ako dito, ngunit patuloy na hinaharangan. Para akong nandito para humingi ng attendance sa emperador. Sobrang nakakainis. Mahina talaga ang tingin nila sa akin dahil hindi ako nagpapakita ng lakas. Ang apat na babaeng nakamaskara ay handang lumahok sa labanan, ang kanilang mga lightsabers ay kumikinang ng nakakatakot. Sa sandaling iyon, dalawang sinag ng purple gold na liwanag ang bumaril mula sa likuran ni James, na naging Salvador at Yovren. Nang makita ang tensyonado na sitwasyon, awkward na hinayla ni Yovren si James. Humihingi ako ng tawad, Emperor Caden. Si Lord Goyo ay nasugatan at nag-iisa pa rin, galit na tanong ni James, kung ganoon, bakit mo ako imbitahin dito? Inimbitahan ba akong makipagkita sa kanya o sambahin ako? Namutla sa takot ang mukha ni Yovren at sinabing, hindi. Siyempre hindi, Emperor Caden. Mangyaring huwag intindihin. Si Lord Goyo lang, isang mahinang boses ang biglang nanggaling sa black and white gas. Hinding-hindi ako magpapakita ng ganitong kawalang galang. Lubos akong ikinararangal na ang pinili, si Emperor Caden, ay bumisita sa akin. Nang marinig ang boses, agad na lumuhad sina Yovren at Salvador. Mabilis namang sumunod ang apat na babaeng nakamaskara. Naintindihan na ni James ang sitwasyon. Nagkatitigan si James at ang apat na babae na para bang isang kompetisyon. Bigla namang ngumiti si James. Sa sumunod na sandali, isang malakas na dagandong ang bumungad sa paligid ng mga babae. Pagkatapos, ang apat na babaeng nakamaskara ay nanginig, nagsuka ng dugo, at nahulog sa lupa. Sila ay naging pula, asul, lila, at gintong gas, pagkatapos ay bumangon sa kawalan. Agad na naramdaman ni Goyo ang mga bagay na papunta sa masamang direksyon, at nagmamadaling sumigaw, Kira, Handar, Tauen, Zephyra. Hawakan mo. Ang apat na gas ay umakyat sa kawalan at umalangaw ang nakakapanghinayang mga buto ng mabangis na hayop. Ang pulang gas ay natipon sa isang napakalaking nagninangas na hayop na kahawig ng isang tigre, ngunit pinalamutian ng napakalaking mga pakpak. Kasabay nito, ang asul na gas ay naging isang napakalaking, mabalahibong globo na walang mga mata, ilong, mga kamay, o mga paa, na naglalabas ng nakakatakot at nakakaligalig na pagsirit. Samantala, ang lilang gas ay nag-transform sa isang napakapangit na nilalang na may mukha ng tao at isang hayop na mukha, pinalamutian ng mahabang buhok, malatigre na kuko, bibig ng baboy, at matigas na sungay ng baka. Sa wakas, ang gintong gas ay nag-anyong isang napakalaking nilalang na may ulo ng dragon, esmeralda na buhok, parang ibon na katawan, at matutulis na sungay. Ang malalawak na pakpak nito ay nakaunat upang takpan ang langit at araw, na nagbubunga ng matinding takot. Sila ay umungal at huni, at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake kay James ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, ang mga sound wave, apoy, meteorite, at mabilis na umiikot na mga planeta, ay parang isang sakuna sa katapusan ng mundo, na yumanig sa paligid. Hindi gumagalaw si James. Sa sandaling bumagsak ang unang round ng attack waves, isang anonymous gas ang agad na naging hadlang at hinaranggan ang lahat ng pag-atake. Pagkatapos, itinuro niya ang dalawang daliri sa walang laman,
at isang purple gold lightsaber ang lumipad mula sa kanyang kamay. Magpakita ka ng awa, James. Nag-aalalang sigaw ni Goyo. Gayunpaman, ang purple gold lightsaber na kinunan ni James ay tumagos sa malalaking katawan ng apat na halimaw na sunod-sunod na bilis ng kidlat, na naging dahilan upang isa-isa silang sumabog sa himpapawid. Dugo at laman ang sumabog sa isang nakakatakot na sayaw, umiikot at nagkalat sa hangin na parang mabangis na confetti. Nakatayo doon si James na parang walang nangyari, hinayaan ang madugong ulan. Walang magawa si Goyo sa black and white air mask. Masyado kang malupit at mas madaya kay Xanthocos, James. Mas Egmon ka pa. Nahaharap sa kanyang pagsabog, naglakad si James sa isang malaking bato sa gilid. Umupo siya, inilabas ang Chaos Absinthe, at binuksan ang takip. Ang galit ni Goyo ay naging sanhi ng marahas na pagkipas ng black and white gas. Kabanata 7185 naisip ni James, ito si Goyo, ang maalamat na pinuno ng Five Path Emperors, ang pinakamalakas na nilalang ng Greater Realms. Paano siya naging ganito? Malamig na sabi ni Goyo, "You're strong and ruthless, James. Gusto mo akong makitang pinapahiya, di ba? Isa na akong baldado. Sige, kutsain mo ako ayon sa gusto mo." Sinuri siya ni James saglit, pagkatapos ay humigop ng Chaos Absinthe. Tapos, sabi niya, "Nawawalan na ako ng pasensya. Ako ay isang tao ng aking salita." Nag-aalalang sabi ni Goyo, na ipakita ko na ang sarili ko. "Ano pa ang gusto mo?" Si James ay humigop muli kay Chaos Absinthe at sinabing, "Mayroon lang akong 2 subo ng alak." Umungol si Goyo, "Huwag kang sumobra, James. Kahit baldado na ako ngayon, leader pa rin ako ng Goyo Sect and the Outside Beings." Swoosh! Pinisil ni James ang kanyang palso, at lumabas ang isang purple gold sword light, na tumagos sa katawan ni Goyo. Hindi nahawakan ni Goyo ang sitwasyon sa loob ng ilang segundo. Sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Puno ng pagkainip si James. Masyadong kalokohan. Papayagan ito kung ikaw ang tunay na pakikitungo. Pero how dare a imposter say so much before me? Dapat may death wish ka. Nang matapos siyang magsalita, sumabog si Goyo at nagpadala ng dugo kung saan-saan. Biglang tumahimik ang paligid. Nang hindi man lang tumitingin, muling sumubo si James kay Chaos Absinthe. Huling pagkakataon. Pagkatapos magsalita ni James, isang nakamamatay na aura ang kumalat sa buong lambak. Lumipad ang buhangin at mga bato, natakpan ng mga kulay abong ulap ang kalangitan, at ang natitirang mga alagad ni Xanthocos ay nakadama ng walang katulad na takot. Hawak ang isang garapon ng alak, dahan-daang tumayo si James, kinuha ang huling paghigop ng Chaos Absinthe, at binasag ang garapon. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang mga kamay, at isang purple gold sword light ang bumaril sa kalangitan, dumami sa libo-libo, na umaaligid sa ibabaw ng buong lugar. "Pakiusap, tumigil ka, Emperor Caden." Biglang nanggaling ang boses ni Salvador sa kawalan. Kasabay nito, nagmamadaling sumigaw si Yavrin mula sa kabilang panig, "Pakiusap, huminahon ka, Emperor Caden." Hindi pinansin ang kanilang mga pagsusumamo, binawi ni James ang kanyang kamay, at ang kalangitan sa itaas ng lambak ay agad na napuno ng kidlat at kulog. Ang dense sword lights ay nakabingi at nagsimulang bumagsak ng sunod-sunod. Sa sandaling iyon, isang itim at puting liwanag ang bumaril mula sa lambak, na nagpakita sa isang malaking itim at puting lotus na hamarang sa lahat ng pag-atake. Boom! 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 Tumunog ang walang katapusang pagsabog, at nabasag ang sword lights sa mga pagsabog. Pagkakita nito ay baka sa gwapong mukha ni James ang pagkasabik. Si Salvador at Yavrin, na nagmamasid mula sa kawalan, ay halatang nabigla sa kanilang nakita. Ang maraming mga diagram ng Tai Chi ay mabilis ding natupok ng lumalawak na light gate, na sinamahan ng isang matunog na ugong. Ang liwanag na gate na ito ay lumaki ng walang hanggan, sa kalaunan ay nilamon ang buong lambak at ang paligid. Nakatayo si James sa loob ng magaan na gate, ang kanyang posture ay nakaka-relax ngunit alerto, ang isang kamay ay casual na nakasukbit sa kanyang likuran. Naningkit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang Tai Chi diagram na umiikot sa kanya.
Nang walang babala, ang mga diagram ay nagsimulang magbago ng mabilis. Ang kumikislap na gintong mga titik ay nagkatawang tao, na pinagsama sa script ng aklat ng Taoism. James scoffed, kahit ilabas ang Taoism textbook nila. Talagang panuurin. Sa susunod na sandali, ang unang salita ng The Book of Taoism ay bumaril, na nagdadala ng isang sagrado at napakalawak na misteryosong kapangyarihan, na nagmamadali patungo kay James sa bilis ng kidlat. Tumabi si James para makaiwas sa impact, ngunit ang kanang braso niya ay napahawak sa lakas nito, dahilan para duguan siya. Kumunot ang noo niya sa nakita. Kawili-wili. Di nagtagal, mas maraming gintong mga titik mula sa aklat ng Taoism ang umatake kay James mula sa lahat ng direksyon. Tumayo si James ngunit pinalibutan ang kanyang sarili ng umiikot na porma sayo ng sword lights upang harangan ang mga gintong salita. Nakapagtataka, ang kanyang sword lights ay nagtamo ng pinsala sa ilalim ng walang tigil na pag-atake. Lumilitaw na ang kanyang mga kalaban ay pantay-pantay laban sa kanya. Biglang may lumitaw na matipunong figure mula sa kaliwa niya. Nasa likod ng lalaki ang kanyang mga kamay habang mahinahong huminto sa harap ni James. Bahagyang ngumiti si James, humakbang pasulong, at lumabas sa umiikot na porma sayon, na dumaan sa makakapal na kasulatan ng hindi nasaktan. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Ang misteryosong figure ay pumalakpak sa kanyang mga kamay. Walang sinabi si James, binilisan ang takbo patungo sa misteryosong figure. Hindi umatras ang misteryosong figure. Buong tapang niyang nakipagsagupaan si James, at naganap ang malapitang labanan. Sa isang iglap, ang dalawang powerhouse ay kumikislap sa buong kalangitan, ang kanilang supernatural powers ay nagbanggaan sa nakakatakot na bilis. Nagkasalubong sila kamao sa kamao, palad sa palad, binti sa binti. Ang itim at puti na enerhiya na may halong lila at gintong liwanag, halos nakakubli sa tanawin. Kumalat ang mga shockwaves, na nagiging sanhi ng puwang sa loob ng light gate na pumutok at marahas na yumanig. Boom! Sa isang malakas na putok, naghiwalay si James at ang misteryosong figure. Tinakpan ng kulay abong ulap ang kawalan, at umalangaw-ngaw ang libo-libong kampana. Bumaba ang isang napakalaking formation na may kakilakilabot na momentum, na lumalawak sa kalawakan. Ang kidlat at kulog ay kumikidlat, ang apoy ay tumaas, at ang malakas na hangin ay hamampas, na nagpasailalim sa misteryosong figure sa walang katapusang pag-atake. Boom! Ang isa pang napakalaking dagandong ay umalangaw-ngaw habang ang sword light ni James ay nakipagsagupaan sa libo-libong pisikal na mga kamay, na lumikha ng isang nakakabinging pagsabog. Pilit na nilalabanan ng mga kamay ang malakas na impact ngunit sunod-sunod na nabasag. Nang masira ang huling kamay, ang purple gold na sword light ni James ay tumakbo patungo sa lalamunan ng misteryosong lalaki. Clank! Isang purple gold na liwanag ang lumabas mula sa kamay ng misteryosong lalaki at nabuo ito bilang isang mahabang espada, na agad na pinalihis ang sword light ni James. Ang tatlong espada ng hapunan ng Wuya Demon Slayer Sword, sa wakas ay lumitaw na, ang sabi ni James habang pinatatag ang sarili at bumalik sa kanyang anyo ng tao. Sa sandaling iyon, ipinakita ng kanyang gwapong mukha ang isang ekspresyon na handa sa labanan. Bumantong hininga ang misteryosong lalaki at sinabing, harap sa iyong nakakatakot na lakas, wala akong pagpipilian kundi gamitin ang aking supernatural powers. Ikaw ay sapat na malakas upang duminahin ang Greater Realms. Gayunpaman, kulang ka pa rin. Ganun ba? Ganti ni James. Ang purple gold sword light sa kanyang kamay ay nanginginig habang inihagis niya ang Terrace Astride Step upang isara ang distansya sa pagitan nila. Clank! Isa pang matinding sagupaan ng mga espada ang naganap, bawat hampas ay nagpapakawala ng nakakatakot na sword energy na kumalat sa paligid. Pagkatapos ng 10,000 palitan, ang liwanag na gate ay gumuho ng malakas. Sa isang iglap, muling lumitaw si James at ang misteryosong malakas na lalaki sa lambak. Si James, na napapaligiran ng mga lightsabers, ay mukhang nangingibabaw, habang ang mga mahiwagang powerhouse, ay nababalot ng gininto ang mga karakter, hawak ang upper three sword ng Wuya Demon Slayer Sword. Humalaklak ang misteryosong lalaki, grabe ka. Akala ko matukoy natin ang isang panalo sa loob ng Gate of Perception.
Hindi ko inaasahan na hindi nito kayang tiisin ang ating mga kapangyarihan at bumagsak sa wala pang 10,000 round. Sayang naman. Kalmadong sagot ni James, hindi naman sayang. Pwede pa tayong mag-away dito. Ikan-away ng misteryosong lalaki ang kanyang kamay at hindi sumang-ayon, hindi pwede. Kung gagawin natin ang lahat, hindi lang natin masisira ang 49 na langit, kundi ang buong Zymergy. Baka makaapekto pa ito sa Greater Realms. Mataimtim na sinabi ni James, pero pinasiklab mo ang aking fighting spirit. Hindi ka pwedeng mag-back out ngayon lang. Napabuntong hininga ang misteryosong lalaki at sinabing, tawagin natin itong draw. Hindi kawalan para sa iyo, at kinikilala ko ang iyong lakas. Biglang tumawa ng malakas si James, isang tunog na puno ng paghamak at paghamak. Habang nakabitin sa hangin ang tanong, dahan-daang itinaas ni Goyo ang kumikinang niyang espada at tumawa. Then I'll do everything I can to kill you. Kung hindi ko magagawa, wawasakin ko ang 49 na langit at ang Greater Realms, ibabalik ang lahat sa wala. Sa aking kapangyarihan at 3 espada ng Wuya Demon Slayer Swords Upper 3 Swords, hindi mo ako dapat pagdudahan. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata at sinabing, sa wakas ay naibunyag mo na ang kay-abangan ng iyong mga nilalang na Alcide. Mataimtim na sinabi ni Goyo, wala akong choice. Kung hindi mo nakita sa pamamagitan ng aking bitag, mapatunayan nito ang aming pananaw sa mga nilalang ng Greater Realms na ignorante, tanga, makasarili, at sakam. Sa web ng mga pagnanasa, walang pag-unawa sa tama o mali, walang karunungan upang makita ang mga detalye. Ito ay magpapatunay lamang na kapag lumalakas ka, mas malaki ang pinsala sa Greater Realms, tulad ng Xanthocos. Kung ganoon, hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang mana ng Wait Arapath. Hindi ka magiging angkop na umakyat at mamuno sa Greater Realms. Nakangiting tanong ni James, so, everything was a test? Sagot ni Goyo, oo. Buti na lang matalas ka. Bagamat malupit, ikaw ay mapagpasyahan at nangingibabaw tulad ng isang hari. Talagang maaalis mo ang Xanthocos at mamuno sa Greater Realms. Sinaman siya ng tingin ni James. Sa tingin mo ba madali kong tatanggapin ang paliwanag mo? Sino ka para subukan ako? Napailing si Goyo, nabigla sa pagsuway ni James. Akala niya ay magiging appreciative si James, kaya nagulat ang kawalan niya ng pasasalamat. Malamig na sabi ni James, I was planning to deal with Xanthocos first, then the Alcide beings. Pero dahil naiinip na kayong mamatay, sisimulan ko na kayo. Natigilan si Goyo, saka tumawa ng galit. Alok ni James, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Maaari mong alisin ang iyong cultivation base o lumaban at mamatay kasama ng lahat ng iyong uri. Ngumisi si Goyo, baliw ka. Sa tingin mo ba ganoon kami kaina? Sa palagay mo ba ay kakayanin ng Greater Realms ang galit ng mga Alcide beings? Kung gagawin natin ang lahat, ang iyong pamilya at mga kaibigan ay magdurusa din. Hindi nag-abalang pabulaanan si James kay Goyo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang kumikinang na pinto ang lumitaw sa likod ni Goyo, mabilis na lumawak upang lamunin sila. Mayroon kang sariling path gate. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Goyo. Nakaharap sa nagbabantang higanteng dragon, hinawakan ni Goyo ang Wuya Demon Slayer sword sa kanyang kamay at hiniwa ito sa 2 bahagi. Dagandong. Nag-reform ang 2 halves sa 2 dragon at hinarap si Goyo. Boom! Boom! 2 matinding pagsabog ang umalangaw habang si Goyo ay pilit na pinaalis. Habang nagpapakatatag, napahawak si Goyo sa kanyang dibdib, nagluwa ng isang subo ng dugo. Itinaas niya ang kanyang ulo sa gulat at nagtanong, hindi mo ginagamit ang lower 6 sword ng Wuya Demon Slayer sword. Mahinahong sumagot si James, tama. Ito ay tinatawag na Jade Morris sword. Sa pagsasalita ng gayon, hinawakan niya ang Jade Morris sword at diretsyong sinumpa si Goyo ng hindi magagapi na kilos. Kinagat ni Goyo ang kanyang mga ngipin, itinaas ang Wuya Demon Slayer sword upang makipag-away kay James. Clank! Clank! Biglang sumabog ang isang mabangis at tuloy-tuloy na sagupaan ng mga espada, na nagpakawala ng nakakatakot na alon ng enerhiya na mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang lambak na nababalot ng Gate of Anonymous at ang nakapaligid na mundo ay nawasak sa isang kisap mata lamang.
bundok, ilog, puno, at lumilipad na mga labi ang pumuno sa hangin. Ang sword lights ay nagkuros, ang mga hangin ay umuungol, at sa ilalim ng sakuna na ito, ang bawat apektadong lugar ay sapilitang ginawang mga guho, paulit-ulit na tinatapakan. Ang labanang ito sa pagitan ng dalawang powerhouse ay nagbanta na sirain ang lahat sa kanilang paligid. Ang unang espada ng Wuya Demon Slayer Sword, Eternal Wayseeker. Sa isang dagandong mula kay Goyo, nilusob niya si James na may malakas na pag-atake, nakakatakot sa tindi nito. Isang alon ng mga puting tigre, na sinamahan ng hindi mabilang na sword lights, ang mabilis na bumaba. Ang Jade Morris sword ni James ay tumagos sa kawalan, nagpakawala ng maraming sword lights. Boom! 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 Isa pang round ng earth-shattering clashes ang naganap habang ang kanilang mga pag-atake ay nagsasalpukan. Sa isang iglap, kumalat ang mga shockwaves, at gumuho ang lambak. Ang lumalawak na shockwave ay marahas na naapektuhan ang spatial barrier ng Gate of Anonymous, na lumikha ng maraming nakakatakot na bitek. Dahil sa malakas na suntok na ito, naramdaman ni James ang kanyang dugo at enerhiya na hindi mapigilan. Ang hindi kilalang gas na nasa loob niya ay nag-amok, na naging dahilan upang manginig ang kanyang primordial spirit. Hindi napigilan ang kanyang mga sugat, nagluwa siya ng isang bibig ng dugo. Ang reputasyon ni Goyo bilang pinuno ng Five Path Emperors at pinakamalakas sa Greater Realms ay talagang karapat-dapat. Nahaharap sa gayong nakakatakot na pag-atake, hindi nang ahas si James na maging pabaya. Agad niyang sinimulan ang kanyang tatlong kayamanan, at hindi mabilang na mga sword light ang pumaligid sa kanya upang bumuo ng isang siksikan, hindi malalampasan na hadlang. Siya ay mabilis na sumanib sa Jade Morris sword, na naging isang napakalaking purple gold lightsaber, at diretsyong sinugod ang Goyo na may layuning hampasin siya. Halika! Bumaba ang Eternal Pathway na may nakakabinging pagbagsak. Boom! 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 Ang mga pagsabog ay palm unit sa katotohanan at nawasak ang pagka-Diyos. Nilamon ng sword lights ni Goyo at ng milyon-milyong bituin ang buong Gate of Anonymous. Maging si James na nag-transform sa isang lightsaber ay nahuli sa kaguluhan. Bigla, sa ilalim ng pagsalakay ng milyon-milyong bituin, ang Gate of Anonymous ay sumabog sa isang makinang na itim na liwanag, nanginginig ng marahas na parang nasa bingit ng pagbagsak. Sa hilagang silangan na sulok ng Gate of Anonymous, isang magandang figure na nakaupo na naka-cross-legged sa isang namumulaklak na lotus ay sumambulat na may napakaraming makukulay na ilaw, na hamarang sa mabangis na shockwaves. Pagmulat ng kanyang mga mata, dalawang sinag ng itim at puti ang bumaril, at mula sa kanyang mga tingin ay namumulaklak ang daan-daang milyong itim na lotus, umuungol habang sila ay umiikot, nilalamon ang walang humpay na shockwaves. Sa susunod na sandali, ang mga itim na lotus na ito ay mabilis na napalitan ng mga puting lotus, na mar-angle na umiikot sa walang laman. Haha! Si Goyo, sa gitna ng kawalan ng Gate of Anonymous, ay biglang humagalpak sa tawa. Ikaw ang unang haharap sa Wuya Demon Slayer Sword, Eternal Pathway. Orihinal kong nilayo na gamitin ito laban sa Xanthocos. Isang malaking karangalan para sa iyo na mapahamak sa ilalim ng aking banal na supernatural na kapangyarihan. Hinawakan ni Goyo ang kanyang espada at huminga ng malalim. Gayunpaman, ikinalulungkot na ang isang powerhouse na tulad mo ay kailangang mamatay. Sa talino at lakas, nakatayo ka sa tuktok. Sa kasamaang palad, ang iyong pagmamataas ang naging sanhi ng iyong pagbagsak. Sakto namang umaalingaw-ngaw ang boses niya. Umalangaw-ngaw mula sa kawalan ng boses ni James, ganun ba? Masyado kang confident, Goyo. Nawala agad ang tuwa ni Goyo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Gayunpaman, wala siyang nakitang bakas ni James. Sumigaw siya na may malungkot na ekspresyon, alam kong isinama mo ang tatlong kayamanan, at walang kamatayan. Gayunpaman, ang iyong pisikal na katawan ay nawasak na. Anong banta ang maibibigay mo sa akin? Tinuya ni James, akala ko ang pinuno ng outside being ay magkakaroon ng higit na karunungan. Parang kahit ikaw ay hindi makakatakas sa sumpa ng kayabangan. Malamig na ngumuso si Goyo, words are futile. Tumalsik na naman ng dugo si Goyo. Bago pa niya may pagtanggol ang sarili ay naputol ang kaliwang kamay niya.
Magsasalita pa sana siya, isang kulay ubi gintong liwanag ang bumungad sa kanyang likuran. Sa sandaling si James ay nabuhay mula sa liwanag, naghatid siya ng isang malakas na hampas ng siko. Bumagsak si Goyo mula sa langit, ngunit hindi napigilan ni James ang kanyang mga pag-atake. Katulad ng isang puppy, siya ay nabugbog ng sunod-sunod na pag-atake at naging ganap na hindi makapag-mount ng anumang depensa. Maari sanang tapusin ni James ang buhay ni Goyo sa isang strike, ngunit sa halip, tila sinasadya niyang paglaruan ang kanyang kalaban, na parang sumusubok ng mga bagong diskarte. Ang labanan ay umabot sa mga enterpak. Nagtiis si Goyo ng suntok, nabasag ang mga paa at nawasak ang mga meridian. Hingal na hingal siya at dumura ng dugo hanggang sa tuluyang bumagsak sa kawalan. Lumitaw si James sa tabi ng kanang bahagi ni Goyo na may isang flash. Kinuha niya ang Wuya Demon Slayer sword at itinigil ang kanyang walang tigil na pag-atake. The upper three swords, pag-iisip ni James, pinaikot-ikot ang espada sa kanyang kamay. Kung pagsasamahin ko ang aking lower six swords, lalakas ba ang kanilang lakas? Maaari ko bang patayin ang mga Diyos at mga demonyo ng madali? Ang mga outside beings ay magiging pagkain lamang para sa aking espada. Napabuntong hininga si Goyo. Hindi, kalahati. Hindi mo kami kayang tretuhin ng ganito, outside beings. Gumamit ka ng maruruming taktika para manalo, ito ay hindi isang matuwid na landas. Nakangiting tugon ni James, nawalan ka lang ng respeto. Napakunot noo si Goyo, sinusubukang bumangon mula sa kawalan, ngunit nakita niya ang kanyang kapangyarihan na naubos at pinigilan, na nag-iiwan sa kanya na hindi makayanan ang kanyang timbang. Siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Greater Realms. Gayunpaman, natalo siya ng isang mortal. Magugulat ang iba't ibang kaharian kung magkakalat ang balita. Malamig na sinabi ni James, narinig mo na ba ang tungkol kay Yanni? Yijani, nanlaki ang mata ni Goyo. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Goyo sa hindi makapaniwala. Hindi, imposibleng malakas ka. Isa ka lang mortal na nilalang. Walang paraan na ang iyong lakas ay bumuti ng kasing bilis ng ating mga nilalang na outside. Kahit si Xanthocos, ang unang mortal na umakyat sa Zymergy, ay hindi ako kayang talunin sa kalahati lang ng kanyang lakas. Nakikinig sa desperado at halos hysterical na rant ni Goyo, umiling si James na may bakas ng awa. Sa kabila ng pagiging pinuno ng mga nilalang na outside, ang pananaw, diskarte, at kaalaman ni Goyo ay mas mababa kaysa kay Xanthocos, isang mortal na nagsamantala ng mga butas upang umakyat at maging pinuno ng Five Path Emperors. Maya-maya lang, biglang nagmula sa malapit ang isang malinaw at pambabaeng boses. Tapos na ba ang laban mo, honey? Biglang lumingon si James. Nang makita niya ang magandang figure, agad na bumalot sa mukha niya ang saya habang sumusugod ito sa kanya. Gising ka na, darling. Excited na bulalas ni James sabay hawak sa balikat ng magandang figure. Ngumiti si Thea at sumagot, this turned out to be a blessing in disguise. Hindi lamang ako nagising, ngunit ang aking mga sugat ay gumaling, at tila nakamit ko na ang Zender Anonymous rank. Humagalpak ng tawa si James, binuhat si Thea at pinaikot-ikot siya ng libo-libong beses sa kawalan. Samantala, si Goyo, na nakadapa sa kawalan, ay pinagmamasdan ng mga tagpong ito na may masalimuot na ekspresyon. Nasaan ang mabangis at walang awan na si James kanina? Sa pagharap kay Thea, tila nag-transform siya sa isang mapaglaro at mapagmahal na manliligaw. Ang matinding kaibahan ay nag-iwan kay Goyo na nataranta. Ito pa rin ba ang pinili na nakipag-away sa kanya ng mabangis ilang sandali lang ang nakalipas? Paanong ang dalawang panig niya ay iisang tao? Mapaglarong tinapik ni Thea ang noo ni James. Sige, sapat na. May kumpanya kami. Ingat sa ugali mo. Masunuri namang tumanggo si James, saka tumingin kay Goyo. Kilala mo ba siya? Bulong ni Goyo, ang gobernador ng Yin. Isa siya sa mga huling nilalang na naiwan ni Alcide. Magiging biktima din ba siya ng talem mo? Nang marinig ang sinabi ni Goyo, nagpalitan ng tingin sina James at Thea bago sabay na tumawa. Nagdududang tanong ni Goyo, kalahating lang ba talaga ng lakas niya ang ginamit ni James para talunin ako? Oo, pagtibay ni Thea.
Nagpupumilit na umupo sa kanyang mahinang estado, natagpuan ni Goyo ang kanyang sarili na hindi maigalaw ang kanyang katawan. Sa desperasyon, ang kanyang kaluluwa ay mabilis na umalis sa kanyang pisikal na katawan at mabilis na tumakbo patungo kay James. Wow! May backup plan ang matanda! Ang sabi ni James, na nagulat sa taktika ni Goyo. Umungol si Goyo, paanong kalahati lang ng lakas mo? Dapat lahat ng lakas mo. Humalaklak si James, ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Thea, at sinabing, persigido ang matandang ito. Dapat kausapin mo siya, honey. Bahagyang kinurot ni Thea ang likod ni James at sinabing, huwag kang walang galang sa kanya. Hindi siya katulad ni Xanthocos. Ipinaliwanag niya ang pangunahing sarili ni James sa Path at Zender Anonymous rank kay Goyo. Matagal na natigilan ang kaluluwa ni Goyo, hindi gumagalaw na parang tinamaan sa kaibuturan. Makalipas ang ilang sandali, napaatras si Goyo ng ilang hakbang at bumagsak sa lupa. Parang hindi niya agad matatanggap ang katotohanan. Sa kanyang pag-unawa, kahit na ang pinakamataas na tagumpay sa mga outside na nilalang ay umabot lamang sa Declan Mahayana. Sa mga nakarating sa Declan Mahayana, ang lakas ay natukoy sa pamamagitan ng pagsasanay, kasanayan sa supernatural powers, at karanasan sa pakikipaglaban. Ang konsepto ng pangunahing sarili ng Path at Zender Anonymous rank ay ganap na dayuhan sa kanya. Kahit na pinakamalakas sa Greater Realms, si Goyo ay may kakayahan lamang na pagsamahin ang mga clone at ang kanyang primordial spirit sa 81 na anyo. Hindi pa niya nakatagpo ang paniwala ng dalawang pangunahing katawan bago. Sa pagmamasid sa natigilan na reaksyon ni Goyo, hinayaan siya ni James at Thea na magproseso ng walang patid. Kung tutuusin, hindi madaling matuno ang katotohanan. Samantala, sa ibabaw ng bundok sa Xanadu Realm na nababalot ng itim at puti na enerhiya, tatlong misteryosong figure, na ang mga mukha ay natatakpan ng umiikot na gas, ay nagmamasid sa mga kaganapan sa loob ng Gate of Anonymous. Si Amon na may pulang buhok ay nagtanong, hindi ba siya masyadong mabilis na bumuti? Bumantong hininga ang isa pang maputi ang buhok at sinabing, nakakabaliw. Sa ating nothingness Taoism, ang Zender rank ay hindi umiiral. Sinasalungat niya ang ating mga Taoismo. Ang magandang babae na nakaupo sa gitna nila ay dahan-daang nagtaas ng ulo at nagsabi, bakit kailangang sumunod ang lahat sa health realm sa ating mga Taoism? Hindi ba sila makapag-innovate? Ang taong pula ang buhok ay same time na nagsabi, ang ating Taoismo ay pinahahalagahan ang tatlong birtod, kabaitan, pagkamatipid, at kabab ang loob. Kung sila ay lumaya mula sa ating siyam na Taoism at igiit ang kalayaan, ano kung gayon ang pagkakasala na ginawa ng Wait Arapat? Sinabi ng maputi ang buhok na matandang lalaki, ngunit hindi iyon ang pinakabuod. Ang isyo ay dapat naganap na magkaisa ang Health Realm bago magbukas ang Zyrisha Gate. Kung hindi, paano nito lalabanan ang Shadowborn? Malaki na ang pagitan natin at ng Xyloria Shadowborn. Sa loob ng Gate of Anonymous, nanatiling stagnant ang kaluluwa ni Goyo sa mahabang panahon. Bigla siyang napabuntong hininga at sinabing, tama si Salvador. Kung makapagbibigay tayo ng sapat na oras at mapagkukunan para sa mga nilalang na natural na umunlad, ang Health Realm ay hindi na kailangang umasa sa mga nilalang na outside upang gabayan sila. Ano ang 500 na emperador, pinakamataas na nilalang at Diyos? Nilikha natin sila dahil sa ating katwiran at panlilinlang sa sarili. Ang aming orihinal na intensyon ay ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali, mabuti at masama, upang gabayan ang mga nilalang at makinabang ang Greater Realms. Gayunpaman, ito ay naging isang pasanin na nagpapabigat sa ulo ng mga nilalang na ito at isang tanikala na nagbubuklod sa kanila. Mabuti sana kung hindi tayo pinahahalagahan, ngunit sa halip, kinasusuklaman natin sila, na nagdulot sa kanila ng gayong sama ng loob. Pumikit ulit si Goyo. Si Emperor Stavros ay nasa punto din. Ang kanyang mga salita sa kataas-taasang nilalang sa aking templo ay malupit ngunit tumpak. Kami, ang mga nilalang na outside ay ang tunay na kapahamakan ng Greater Realms at isang hadlang sa kanila. Ang mga kaharian ay dapat ibalik sa kanila. Sila dapat ang magdedetermina ng sarili nilang kapalaran. Iminulat ni Goyo ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso kay James. Gayunpaman, kung bibitawan natin ang control sa Greater Realms,
Tiwala ka ba sa pamamahala at pagharap sa lahat ng darating? Bahagyang kumunat ang noo ni James pero piniling manahimik. Sumingit si Thea, Lord Goyo, nababahala ka ba na hindi matalo ng asawa ko si Xanthocos, o nag-aalala ka ba na sakupin ni Xanthocos ang lahat? Huminga ng malalim si Goyo bago tumawa ng sumagot, "You should direct these questions at your husband." Pagkatapos ng lahat, matapang niyang idineklara na pangasiwaan muna ang mga nilalang ni Alcide bago harapin si Xanthocos. Bumaling si Thea kay James at sinabing, "Sa lakas ng asawa ko ngayon, hindi dapat maging problema ang pagpatay sa kanya." Inangat ni Goyo ang kanyang ulo at humagalpak sa tawa, na puno ng pangungutya at panunuya. Sisigot na sana si Thea pero natahimik siya sa kilos ni James. Pagkatapos ng maikling paghinto, same time na sinabi ni Goyo, "Naiintindihan mo ba talaga si Xanthocos? Naiintindihan mo ba ang uri ng salot na kinakatawan niya? Alam mo ba ang lalim ng kanyang panlilinlang at kalupitan?" Nagpalitan ng tingin sina Thea at James, malalim ang kanilang katahimikan. Pag-isipan mo. Ako ang pinuno ng Five Path Emperors, na may prestihiyo at lakas na mas mababa sa Wait Arapath at Tai. Gayunpaman, nabiktima ako sa kanyang mga pukana at mga pukana. Ang nakikita mo ay hindi lahat. Nanatiling tahimik sina Thea at James. Maliban kung ipinatawag ni James ang kanyang pangunahing sarili ng landas mula sa Gate of Mystery ay inilabas, magiging imposible para sa kanya na talunin si Goyo sa kanyang pinakamahusay na estado. Nagsimulang magtanong si James kung nag-show si Xanthocos nang siya ay nakulong ng kanyang mga dragon sa Gate of Mystery. Sa lakas man ni Goyo, hindi niya napigilan ang nothingness dead energy. Gaano karaming lakas ang itinatago ni Xanthocos? Ano ang plano niyang agawin ang Wuya Palace at ang Path Designation Bead? Mukhang si Goyo lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Kung tutuusin, mas kilala niya si Xanthocos. Hinawakan ni James ang katawan ni Goyo, itinaas ang kamay, at sinampal ang noo. Ang malawak na anonymous na gas ay tumagos sa kanyang mga paa at buto at agad na pinalabas ang nothingness dead energy sa kanyang katawan. Kasabay nito, tuluyan na ring gumaling ang pisikal na katawan ni Goyo. Habang pinapanood niya ang eksenang ito, nagpakita ng pagdududa ang primordial spirit ni Goyo. "James, anong ginagawa mo?" Hinampas ni James ang katawan, pinalipad ito hanggang sa sumanib sa primordial spirit ni Goyo. Lumitaw ang isang flash ng purple gold light, at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang nakabawi na si Goyo. Naintindihan naman agad ni Thea na nakatayo sa gilid ang nangyari. Tumingin siya kay Goyo at nakangiting sinabi, "Congratulations on your rebirth." Nagtaas ng ulo si Goyo at nagtanong, "Bakit? Bakit gagawin ito?" Sagot ni James, "I need a really strong opponent to fight. Kung bakit kita pinahiya, ito ay para basagin ang iyong pagmamataas bilang isang Alcide na nilalang at upang ipahayag ang isang saloobin sa ngalan ng mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Mula ngayon, ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms ay hindi na mga langgam na ang kapalaran ay maaaring kontrolin ng mga nilalang na Alcide." Tumingin ng diretso si James sa gulat na si Goyo. "Kung bakit kita pinakawalan, may dalawang dahilan. Una, nahawa ka ng nothingness dead energy at wala na sa iyong pinakamataas na lakas. Kaya naman, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Gayun din, kailangan kong tipunin mo ang iyong mga puwersa at ituwid ang mga ito. Pagkatapos, kunin muli ang Goyoan Temple. Pagkatapos nito, hintayin mo na lang akong makipag-away sa iyo." Sa puntong ito, ikinaway ni James ang kanyang kamay at inihagi si Maria at ang Supreme War Saint sa harap ni Goyo. "Dinala ko ang mga pinagkakatiwalaan mo. Kung gagamitin mo ng maayos ang impormasyong mayroon ka, maaari mong malimpasan ang Xanthocos." Matapos pakinggan si James, kumikibot ang mga labi ni Goyo sa hindi makapaniwala. Iniisip niya kung walang muwang si James, o mapagbigay. Napakayabang ng pag-uugali ni James na nagdulot ng takot sa mismong tela ng langit at lahat ng mundo. Nang maunawaan ang mas malalim na implikasyon ng mga salita ni James, nanginginig si Goyo at tinuro siya ng isang paratang na daliri. "Ikaw, napaka-mapangahas mo. Talagang nilayon mo bang suwayan ang natural na kaayusan at pukse ng lahat ng nilikha ng Wait Arapath?
Si James, walang kibo, marahang ipinulupot ang braso sa baywang ni Thea at tahimik na ngumiti kay Goyo. Ang simpleng kilos na ito ay naghatid ng kanyang mga intensyon. Ikaw, simple ka lang, nauutal na sabi ni Goyo, nanginginig ang buong katawan habang umuurong ng ilang hakbang. Wala bang puwang para sa negosasyon? Nanatiling tahimik si James, gumawa lang ng gesture na nagyaya kay Goyo na umalis. Biglang umungal si Goyo, ang mga nilalang na Alcide ay walang ginawang mabigat na kasalanan. Dapat mo ba kaming lipulin at ipahiya sa ganitong mga lawak? Hindi mo ba nakikita? Hindi ang mga nilalang na Alcide ang nang-aapi sa mga nilalang ng Greater Realms, ngunit ang unang batch ng iyong uri na pumasok sa Zymerjay. Habang nagsasalita siya, kinuyam ni Goyo ang kanyang mga kamao at sumigaw, mula nang mawala ang Wait Arapath, kahit na ako ang pinuno ng Five Path Emperors, at pinahintulutang pansamantalang pangasiwaan ang mga gawain ng Greater Realms. Si Xanthocos ang tunay na salarin na nagdudulot ng gulo. Maging ito man ay ang iba't ibang kataas-taasang nilalang, Wesley Shepherd, o Yeria, sila ay naglilingkod sa ilalim ng Xanthocos. Kami, Alcide na nilalang, ay nanatili sa 49 na langit. Hindi kami kailanman nagkaroon ng salungatan o pinigilan ang mga buhay na nilalang ng Greater Realms. Kami ay inosente. Ang huling sinabi ni Goyo ay halos masayang sigaw. Sa pagmamasid sa kanyang pagkasira, bahagyang pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Thea at mahinang sinabi, hindi mo ba naiintindihan, Lord Goyo? Ang galit ng mga nilalang na Alcide sa mga mortal ay wala sa anyo kundi sa puso. Nanlaki ang mata ni Goyo sa gulat. Humakbang si Thea at nagtanong, sabihin mo sa akin ang totoo. Bago nilinang ni Xanthocos ang nothingness dead energy, mas kaya mo siyang kontrolin, tama ba? Sa mga mapagkukunan at lakas na inutusan ninyong mga nilalang na Alcide, kasama ang inyong prestihiyo sa 49th Heaven at ang Wuya Demon Slayer Sword sa inyong kamay, madali mo sanang durugan si Xanthocos at ang kanyang mga taga-sunod noon. Pero hindi mo ginawa. Ito ay hindi dahil sa kabaitan, o dahil siya ay nagpabor sa iyo. Sa halip, gusto mo siyang gamitin bilang scapegoat. Si Goyo, na sa una ay tila walang buhay, ay biglang nagtaas ng ulo nang marinig ang Lear Tribulation. Isang nakakatakot na liwanag ang biglang lumabas sa kanyang mga mata. Tumayo siya at nagtanong na may mabangis na ekspresyon, paano mo nalaman ang tungkol sa Lear Tribulation? Sinong nagsabi sa'yo? Nang makita ang reaksyon ni Goyo, tahimik na nagpalitan ng tingin sina James at Thea. Sigaw ni Goyo, si Xanthocos yun diba? Nagpunta siya sa ganoong mga lawak upang sakupin ang 49th Heaven at ang Greater Realms, ha? Tiyak na ginagawa niya ang anumang kinakailangan. Pagsisisihan mo kung maniniwala ka sa kalokohan niya. Tatahakin mo ang maling landas, at mapahamak ka. Tumaas ang kilay ni James at walang sabi-sabing ngumiti. Biglang tumawa si Thea at sinabing, Lear Tribulation lang ang nabanggit namin. Ano sa tingin mo ang sinabi niya na ganoon kalaki ang reaksyon? Awkward na umubo si Goyo. Tinitigan siya ni Thea at tinanong, may tanong ako, Lord Goyo. Mayroon ka bang soremsiya na bumaba sa ibaba ng Zymerjay? After a long silence, unti-unting kumalma si Goyo at saka umupo ng cross-legged, kaharap sina James at Thea. Ang dahilan ba na gusto mong lipulin ang mga nilalang ni Alcide dahil sa Lear Tribulation? Tanong niya. Nagkatinginan sina Thea at James, hindi sumasagot sa tanong niya. Pagkatapos, tahimik silang umupo sa tapat niya. Sa wakas ay pagkakataon na nila na makuha ang impormasyong pinakakailangan nila. Naniniwala silang si Goyo, ang pinagkakatiwalaang subordinate ng Wait Arapath, ay makakaalam ng mga lihim na hindi alam ng iba, kasama na ang lahat tungkol kay Xanthocos. Bumantong hininga si Goyo, at sinabi ba sa iyo ni Xanthocos na ang soremsiya ng Wait Arapath ay babalik sa Zymerjay pagkatapos ng 810,000 entrepok at alipinin ang mga nilalang ng Greater Realms? Tumingin si Thea kay James, ngunit hindi ito tumugon. Ibinalik ang atensyon kay Goyo, tinanong niya, hindi ba totoo iyon? Galit na sigaw ni Goyo, nakakatawa. Ito ay malisyosong paninirang puri, isang kasinungalingan na inihanda para lituhin ang publiko. Alam mo ba kung bakit umalis ang Wait Arapath? Alam mo ba kung ano ang ginawa niya para sa Greater Realms?
Nang makitang si James at Thea ay tahimik na pinapansin siya, ipinikit ni Goyo ang kanyang mga mata at sinabing, "Tadhana, buhay at kamatayan, mabuti at masama, sanhi at epekto, panahon at espasyo, kalikasan, espiritu, paglikha, tipan, ang pangunahing siyam." Mga Taoismo, na nagbunga ng 49 na Taoismo. Paliwanag ni Goyo, gayunpaman, ang mga ganitong aksyon ay mahigpit na pinagsabihan ng ilang Diyos ng mga paglikha, na nag-isip na ito ay labag sa natural na kaayusan at sobra-sobra. Ang Taoismo ay may tatlong prinsipyo: pagkamadamay, pagiging simple, at kabab ang loob. Ang mungkahi ng Wait Arapath ay lumabag sa tatlong prinsipyong ito. Nagpalitan ng tingin sina James at Thea nang marinig ito. Alam nila kung bakit nilikha ng Wait Arapath ang mga tao. Gayunpaman, ang kwento ni Goyo ay nagbigay sa kanila ng bagong pananaw. Ipinaliwanag ni Goyo, ang Wait Arapath ay isang nilalang na maihahambing sa Diyos ng mga paglikha. Hindi man sila sumang-ayon sa kanya, walang humpay siyang nakipagtalo ng may katwiran. Noong ika-81 Lear Taoism, nagkaroon sila ng matinding salungatan sa kanila. Pagkatapos noon, tinatakan ng Wait Arapath ang Xirisha Gate at hinarangan ang lahat ng mga daanan sa pagitan ng Health at Xanadu Realm. Ang siyam na Kailoros Gods of Nothingness ay hindi na maaaring makialam sa Health Realm. Mula noon, naging malaya ang Health Realm at nagawa niyang gumawa ng mga pagbabago. Nilikha niya mula sa wala, inayos ang 5 ebolusyon, at nabuo ang Historical Taoism, na nahiwalay sa 49 na Taoism. Bukod dito, ang Wait Arapath ay nagtrabaho kasama ang 4 evolutions upang lumikha ng unang nasasalat na katawan sa Health Realm, na tinawag niyang tao. Sa paghanga, idinagdag ni Goyo, mula noon, itinuring ng Health Realm ang mga tao bilang mga primata at anyo ng tao bilang ang pinakaiginagalang, na gumagabay sa lahat ng nabubuhay na nilalang upang linangin. Nang marinig ito, napatingin si James kay Thea. "Nag-exist ka na ba noon?" Sagot ni Thea, "Hindi. Ang mga nilalang na outside ay unti-unting naging tao. Nang likhain ako ng Xyloria at ang gobernador ng Yang, nagkaroon kami ng mga anyong tao." Bumantong hininga si Goyo at muling kinuha ang usapan. Simula sa Tai Chi, ang iba ay mga Diyos sa ilalim ng Historical Taoism. Siya nga pala, ang Great Historical Land ay kung saan isinilang ang unang tao. Sumimangot si James at nagtanong, kung iginagalang ang mga tao, bakit tayo pinipigilan? Sagot ni Goyo, mamaya na yan. Nagkibit balikat si James at nakangiting sinabi, pero hindi mo pa rin nilinaw ang tinatawag na Lear Tribulation. Magpapaliwanag pa lang sana ako, sagot ni Goyo, na kumpiyansang nakatingin kina Thea at James. Ang ginawa mo at ng Wait Arapath ay medyo magkatulad, ngunit ang Wait Arapath ay hindi napunta sa iyo. Dahil nilikha nito ang Historical Taoism at nilikha ang mga tao, nakita ito ng 9 Kailoros Gods of Nothingness bilang laban sa kanilang mga Taoism, at sa huli, siya ay pinahirapan at nilipol ng mga ito sa pamamagitan ng pagbabago ng Taoism. Tumangala si Goyo na puno ng panghihinayang ang mukha. Nang ang 36 na Di-Orthodox na sekta at 72 Di-Orthodox na paksayon ay nagdulot ng kaguluhan, ang Wait Arapath ay nakita na ito. Pagkatapos, nang biglang bumangon si Morgoth, na nagdulot ng kaguluhan sa buong Zymergy, na pinatay si Xyloria Taichi at ang Xyloria Law of Paths, na kumpirma nito ang kanyang mga hinala. Si Morgoth, na orihinal na kilala bilang Emperor Kale Isar, ay isang makasaysayang nilalang, mahalagang tao. Ngunit sa panimula siya ay naiiba sa iyo, isang purong tao. Paano kaya? Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Sumagot si Goyo, ikaw ay pinarami at ipinanganak ng ibang tao. Si Morgoth, gayunpaman, ang huling tao na natural na nabuo sa Great Historical Land. Sa iyong karaniwang pananalita, siya ay isang Soremsia, ngunit kahit na ang Wait Arapath ay hindi matukoy ang kanyang pangunahing pagkakakilanlan. Isang bagay ang tiyak. Hindi siya isang Soremsia na kabilang sa isang entity na Health Realm ngunit mula sa Xanadu Realm. Ang mga salitang ito ay nagpadala ng kilabot kay James. Sa pagmumuni-muni kung paano nakilala kaagad ni Lizzie si Morgoth, na kumikilos na parang mga matandang kaibigan, naisip niya, si Morgoth ba talaga ay isang Soremsia na kabilang sa isang entity mula sa Xanadu Realm?
Isa kaya ito sa siyam na Kailoros Gods of Nothingness? Sa pagbabalik tanaw, tila marami pa sa kwento. Nang makita si James na malalim ang iniisip, napabuntong hininga si Goyo at nagpatuloy, ang kaguluhan ni Morgoth sa buong Zymergy, na sinamahan ng kaguluhan na dulot ng 36 na di-orthodox na sekta at 72 di-orthodox na paksayon, ang humantong sa Wait Ara Path upang mahulaan ang nalalapit niyang pagkamatay. Kung tutuusin, hindi malinaw ang pinagmulan ni Morgoth. Sa kabila ng pagiging isang historical being, tinutulan niya ang Wait Ara Path at ipinakalat ang mensahe na ang paglikha ng historical Taoism ay isang malaking pagkakamali. Ang mga maling akusasyon ay lubos na nakabawas sa prestihiyo ng Wait Ara Path. Huminto si Goyo at bumantong hininga, pagkatapos ay nagpatuloy, napatunayan ng mga pangyayari sa ibang pagkakataon na tama ang premonition ng Wait Ara Path. Nang obserbahan nito ang pagtitipon ng 9 Kailoros Gods of Nothingness sa Summit of Lear, alam niyang malapit na ang kanyang wakas. Tumingin ulit si Goyo kina James at Thea. Tungkol sa Greater Realms, nakasentro sila sa mundo ng Tai Chi, ngunit nanatiling bakante ang posisyon ng Tai Chi. Ito ay dahil naniniwala ang Wait Ara Path na ang Tai Chi, na mamamahala sa mundo ng Tai Chi, ay magiging Panginoon ng lahat ng mortal. Upang mapatnubayan ang mga mortal sa paghahangad ng paglilinang, ang kandidato ay nangangailangan ng isang Diyos ng dakilang kabutihan at kabutihan. Itinuro ni Goyo si Thea at sinabing, ang Wait Ara Path noong una ay pinaburan ka para sa posisyon na ito, ngunit bigla kang nawala, naiwan ang posisyon na bakante. Tumingin si James kay Thea at sinabing, pagkatapos mong mawala, sinamantala ni Yaeria ang pagkakataon. Bumantong hininga si Thea at sinabing, nangyari yun ng ilang sandali. Si Goyo ay nagsasalita tungkol sa mga pagsasaayos na ginawa bago nawala ang Wait Ara Path. Parehas lang yan, no? Lumingon si James kay Goyo at nagtanong, pagkatapos ng lahat, nag-iwan ba siya ng Sorumsie? Mahinahong sagot ni Goyo, if by Sorumsie you mean a historical being, then of course. Tandaan, nilikha ng Wait Ara Path ang unang historical being sa Health Realm. Ito ang kanyang sariling Taoism derivation at hindi mawawala dahil lang binago ng 9 Kailoros Gods of Nothingness ang kanilang mga Taoism. Bukod dito, kung naniniwala ka na ang historical being na ito ang magdudulot ng tinatawag na Lear Tribulation, hindi ba't ito ay isang mapalad na bagay para sa pinakamataas na nilalang? Nasa James ang kumpirmasyon na hinahanap niya. Ang Sorumsia ng Wait Ara Path ay tiyak na umiral, na naging batayan ng pag-angkin ni Lizzie tungkol sa Lear Tribulation. Bagamat ang Wait Ara Path ay na-reclaim ng 9 Kailoros Gods of Nothingness of the Void, ang unang historical being na kanyang nilikha ay nagmana ng lahat, kabilang ang puot na ito. Ayon sa katwiran ni Goyo, kahit na bumalik ang Sorumsia ng Wait Ara Path, hindi niya ita-target ang mga nilalang ng Health Realm kundi ang 9 Kailoros Gods of Nothingness at ang kanilang mga kasama. Isang bagong dilema ang lumitaw. Ang kanyang pangalawang katawan ay si Lizia, ang Sorumsia ng Frona. Na-curious si James kung ano ang ipinahihiwatig ng kanilang koneksyon. Bukod dito, si Thea, ang kanyang asawa, ay kusang loob na nagtiis ng 81 reinkarnasyon sa kamay ni Yaeria, lahat upang mahanap ang Sorumsia ng Wait Ara Path. Ito ay tila isang direktang utos mula sa mga Diyos na lumikha ng walang laman. Ano ang ibig sabihin ng koneksyon na ito? Marahil, gaya ng iminungkahi ni Goyo, hindi mali ang Wait Ara Path. Baka may intensyon talaga siyang pakanabangan ng Health Realm.